New Year, New Me. Ito ang plano ng 30 years old na si Bianca para sa kanyang sarili. Sa totoo lang, matagal na niyang plano yun. Ngunit ngayong taong 2025 niya palang maisa sa katuparan ang plano niyang yun. Ngayon pa lang kasi niya nakumpleto ang budget para sa plano niyang pagpaparitoke sa kanyang muka. Inabot siya ng halos 6 na taon sa pag-iipon ng pera. Lahat ng trabaho ay pinasok niya. Wala siyang pinipili. Naging janitress siya sa isang mall. Naging tindera siya ng karinderya. Naging kasambahay. Naging tutor at kung ano-ano pa. Hindi na mabilang sa kamay ang trabaho na pinasok niya para lang magkapera. Kailangan niyang makasurvive sa Maynila at may maipadalang pera sa pamilya niya sa probinsya. Kaya naman, doble kayod siya para sa kanyang sarili at pamilya. Hindi na niya inisip na bumili pa ng mga bagay na gusto niya. Mas inisip niyang ipunin na lang ang gagastusin niya dito para sa pagpapaganda. Simula pagkabata, palagi nang tinutokso si Bianca ng mga kalaro niya. Inaasar siyang pangit ng mga ito. Hanggang sa makatungtong siya ng high school at kolehiyo, ay naranasan niya ito. Naging biktima siya ng mga bully sa school nila. Maging sa trabaho ng mga pinasukan niya. Kahit na wala naman siyang ginagawa, ay palaging may naiirita sa pagmumukha niya. Kaya naman, ipinangako niya sa kanyang sarili na kapag nakaipon siya ng pera ay magpaparitoke siya. Para sa susunod na makasalubong niya ang mga taong nanglait sa kanya, ay wala nang masabi ang mga ito. Sa totoo lang, hindi naman talaga pangit si Bianca. Hindi lang siya marunong mag-ayos ng kanyang sarili. Kaya naman nagiging pangit siya sa paningin ng iba. Hindi siya mukhang hygienic. Yun ang tingin sa kanya ng nakararami. Ultimo magsuklay ng buhok at maligo ay minsan hindi niya na nagagawa dahil sa dami ng trabaho niya. Kaya naman napabayaan niya ang sarili niya. Hindi pa siya bumibili ng mga bagong damit. Yung mga sinusuot niya ay mga luma na. Kung hindi may mga butas, ay may mancha naman. Yun ang hindi naisip agad ni Bianca. Kahit na hindi naman yun talaga ang dahilan. Sa mga oras na ito, kakatapos lang tanggalin ng benda sa buong mukha ni Bianca. Nakaupo siya ngayon sa harap ng isang malaking salamin. Nakapikit pa rin siya. Ilang saglit pa ay sinabihan na siya ng nag-opera sa kanya na idilat na ang kanyang mga mata. Pagmulat niya, isang malapad na ngiti agad ang ginawa niya. Hindi siya makapaniwala sa naging itsura niya. Pagkatapos ng naging operasyon, hindi siya makapaniwala na ibang-iba na ang itsura niya ngayon. Kahawig na niya ang sikat na model na si Jenna Rivera. Iniidolo niya ito. Palagi siyang nanonood ng mga vlog sa channel nito. Konting ayos lang sa buhok niya ay halos kamukha na niya ang idol niya. Nagpasalamat siya ng sobra sa doktor na nag-opera sa kanya. Pagkatapos niyang bayaran ito, ay umalis na siya agad at nagpunta ng mall para mamili ng mga bagong damit. Masayang masaya si Bianca ng araw na yun. Gumala siya sa kung saan-saan pang lugar na walang ibang iniisip kung hindi ang sarili niya. First time niyang ilibre ang sarili niya at hindi siya nagsisisi sa ginawa niyang yun. Alam niyang maiintindihan siya ng pamilya niya kapag inamin niya sa mga ito ang pagpaparitoking ginawa niya. Kaya naman ang araw ding yun, naisipan niyang bisitahin ng pamilya niya sa probinsya. Hindi niya ipinaalam sa mga ito na pupunta siya. Basta pumunta na lang siya doon at hindi niya maiwasang kabahan habang nilalakad ang huling iskinita pa uwi sa bahay nila. Pasado 7:00 pa lang ng mga oras na yun.
pero sobrang dilim na sa lugar nila. Hanggang ngayon pala ay konti pa rin ang ilaw sa mga kalsada. Yun ang unang napansin ni Bianca. Huminga siya ng malalim. Hindi siya dapat matakot kasi palagi naman niyang dinadaanan ito noong bata pa siya. Ngumiti lang siya habang naglalakad sa iskinitang yun. Ilang saglit pa, 2 lalaking lasing ang nakasalubong niya. Ngumisi ang mga ito habang nakatingin sa kanya. Natigilan si Bianca sa paglalakad. Ilang saglit pa ay napasigaw siya. Nang bigla itong tumakbo palapit sa kanya at tinangka siyang gahasain. Tumakbo si Bianca para tumakas. Ngunit mabilis tumakbo ang 2 lalaking yun. Kaya agad siyang nahuli ng mga ito. Agad siyang binusalan sa bibig at tinali ang 2 niyang kamay at paa. Pagkatapos ay dinala siya sa may damuhan. Doon siya hinali ng 2 lalaki habang tumatawa. Nagsalitan ang mga ito sa kanya. Masayang masaya ang mga ito dahil maganda si Bianca. Tanging pag-iyak na lang ang nagawa ni Bianca habang unti-unti na siyang hinuhubaran. Magkahalong takot at lungkot ang nararamdaman niya dahil sa nangyayari sa kanya ngayon. Sa isip-isip niya, kung hindi siguro siya nagparitoke, ay hindi ito mangyayari sa kanya. Parang gusto na lang tuloy ulit niyang bumalik sa dati niyang itsura. Nang sandaling tanggalin ng 2 lalaki ang mga tali ni Bianca sa kamay at paa, ginamit ni Bianca ang pagkakataon na yun para sipain ang 2 lalaki sa sikmura. Sumisigaw na tumakbo si Bianca pabalik sa kalsada. Binilisan niya ang takbo kahit na masakit na ang kanyang mga paa. Malapit na sana siya sa may poste ng ilaw nang isang malakas na hampas sa ulo ang natanggap niya. Pagbagsak niya, nakita niya ang muka ng 2 lalaking humalis sa kanya. Bigla siyang naluha. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya akalain na ang 2 kapatid niya pala na sina Rico at Joshua ang humalis sa kanya.